Sa malayong dako ng mundo, sa pagitan ng ulap, gubat, at mga bundok na laging hinahalik ng hamog, may isang lalaking nagngangalang Elion Valor. Siya ay may kapangyarihang mag-teleport hindi para sa digmaan, kundi para sa pagtulong sa kapwa. Sa bawat lugar na kanyang napupuntahan, tinutulungan niya ang mga sugatan, pinapakain ng mga gutom, at binibigyan ng pag-asa ang mga nawalan ng loob. Naniniwala siya na ang tunay na kapangyarihan ay may saysay lamang kapag ginagamit para sa kabutihan. Ang kapangyarihan ay walang saysay kung hindi ginagamit para sa kabutihan. Isang araw, sa paglalakbay niya patungong kanluran, narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng iyak at takot sa lupaing tinaguriang Marinthorn. Dating tahanan ng mga punong gintong lumiliwanag tuwing gabi, tanging abo, usok at padaing ang sumalubong sa kanya. Sinira ang kaharian ng isang mapanirang nilalang na nagmula sa itim na diwa. Isang puwersang kayang sumanib sa mga tao gamit ang itim na kwintas. At ang pinakamalupit sa lahat, ang mismong Haring Hadrian Stormwind ng Marinthorn ang naging bihag ng kadilimang ito. Habang ang mga gusali wasak at ang mga tao ay nagtatago sa lilim ng takot, lumapit si Elion upang tulungan silang bumangon. Nakilala niya sina Seraphine Althea, manggagamot na ang kamay ay laging may haplos na ginhawa. Si Bromon Stonebinder, panday na kaya pang magpanday ng bakal kahit ang puso ay pagod. At ang batang prinsesa na si Seraphine Elowen, nagtatago ngunit may tapang na nagliliyab sa loob. Sama-sama nilang inayos ang mga tahanan, muling itinayo ang mga bakod, pinatatag ang kalupaing inubos ng dilim. Bakit ka tumutulong sa amin, Manelakbay? Dahil hindi kayo dapat maiwan ng pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas, ang pagtitiwala ng mga tao kay Elion ay lumalalim. At ganoon din ang pagnanais niyang ingatan ang kahariang ito. Unti-unting nahulog ang kanyang puso sa Marinthorn, sa mga ngiti ng tao, at sa bawat liwanag na bumabalik. Isang gabi, sinabi ng prinsesa, Matatakot man ako, hindi ko papabayaan ang Marinthorn. at marahang tugon ni Elion, Hindi ka nag-iisa. ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang gabi, yumanig ang lupa, umalingaw-ngaw ang kulog, at mula sa tore ng palasyo ay bumaba ang matang namumula sa galit. Hayo! Wala na ang inyong hari! Ha ha ha! Ang hari, bitbit ang itim na kwintas na kumokontrol sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya ang pinunong minahal ng bayan, kundi isang aninong pupunit sa kanino man. Nagulantang ang buong kaharian, tinangkan nilang lumaban, ngunit ang bawat espada ay tumatalbog. Ang bawat sibat ay natutunaw sa lakas ng itim na diwa. Isa-isang nanghina ang mandirigma, nalugmok ang mga kabataan at halos bumigay na ang loob ng lahat. Ngunit humakbang si Elion sa pagsulong at sinabi, Hindi ka namin susukuan. Hindi ka nito pag-aari. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elion ang isang sagot na hindi napansin ng iba. Ang kwintas, iyon ang ugat ng kasamaan, ang tanikala na nagbibihag sa hari. At sa isang hiningang puno ng tapang, sinapol niya ang kanyang natitirang lakas at biglang naglaho sa harapan ng lahat. Sa kisap mata, lumitaw siya sa likuran ng hari. Naramdaman ang apoy ng itim na diwa na tila sisira sa kanyang laman. Ngunit hindi siya umatras. Sa isang mabilis at matapang na kilos, pinigtas niya ang kwintas mula sa leeg ng hari. Sumabog ang liwanag, pumunit ang isang sigaw mula sa aninong nilalang, at bumagsak ang itim na diwa sa lupa. Nagdurog, nagwasak, at naging abo na tinangay ng hangin. Ang hukbong halos bumigay ay napuluhod sa ipag-asa. Bumalik si Haring Hadrian sa kanyang tunay na anyo. Pagod, nanginginig at umiiyak sa kalayaan. Niyakap niya si Elion at ang mga tao na para bang isang ama na muling nakita ang kanyang pamilya.
Napahiyaw ang hari Elion, patawarin mo ako. at sagot ni Elion. Malayahan na. Tapos na ang dilim. Pagkatapos ng digmaan, muling inayos ng buong Marinethorn ang kanilang kaharian. Sa tulong ni Elion, nagbalik ang gintong punong bumibighani. Muling sumibol ang mga bulaklak at bumalik ang sigla ng bansang sinira ng kadiliman. Araw-araw ay mas lalo pang minahal ni Elion ang kaharian, ang kanilang lakas, tapang at kabutan. Sinabi ng hari, Manatili ka, Elion. Ang kahariang ito ay tahanan mo na. at buong pusong tugon ni Elion, Kung saan may pag-asa at pagmamahal, doon ako nabibila. hindi na siya manlalakbay na walang tahanan. Pinili niyang manatili sa Marinethorn, biglang tagapagtanggol, kaibigan, at saksi kahit ang pinakamadilim na gabi ay natalo ng pag-ibig. At sa pag-ikot ng panahon, ang kwento ng kanyang kabayanihan, kapangyarihan, pag-ibig at pakikidigma ay naging awit ng Makata at alamat ng bawat tahanan. At simula noon, ang ngalan niyang Elion Valor ay naging tandang aral sa buong lupain. Ang bayani na hindi lamang nagliligtas ng kaharian, kundi umibig dito ng buong puso.